Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na ating update sa binabantayan nating bagyong uwan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Latest location natin para kay bagyong uwan kaninang alas 4 ng umaga ay nasa layong 985 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May tagla itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 130 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 160 kilometers per hour. Yung movement nito sa kasalukuyan ay west-northwestward sa bilis sa 25 kilometers per hour. Ngayong araw magsisimula na tayong makakaranas ng masungit na panahon dito sa silangang bahagi ng Luzon and Visayas. And Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa, makakaranas na rin tayo ng maulap na kalangitan at mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan since may kalawakan nga yung radius ni Bagyong Uwan. Ito yung ating latest track and intensity forecast kaninang alas 5 ng umaga. Makikita natin wala naman tayong significant na naobserbahang changes sa ating track scenario as compared sa ating previous issuance sa ating 11 PM bulletin kagabi. Ganoon pa rin ating scenario nakikita, magpapatuloy yung generally westward or west-northwestward na paggalaw ni Bagyong Uwan sa mga susunod na araw. Pero patuloy nga itong lalakas or mag-intensify up to a super typhoon category prior to its possible landfall dito sa northern portion ng Aurora or southern portion ng Isabela bukas ng late evening or sa madaling araw ng Lunes. So prior to landfall ay lalakas pa itong intensity nitong si Bagyong Uwan at up to super typhoon category nga yung peak intensity na ating nakikita. Makikita na rin natin na may kalawakan yung radius nitong mga malalakas na hangin na dulot ng bagyo. Makikita natin dito sa ating track forecast itong malaking bilog na shaded ng yellow. Ito yung area na kung saan saklaw or ito yung area na kung saan mararanasan natin yung mga malalakas na hangin na dulot ng bagyo. So kung iti-take into account natin yung movement ni Bagyong Uwan sa mga sunod na araw as well as yung malaking radius na ito, makikita natin malaking bahagi ng ating bansa ay mararanasan yung malalakas na bugso ng hangin in the coming days. And after its landfall over possibly southern Isabela or northern Aurora, ay itratraverse ito or babaybayin ang mainland Luzon landmass. And by Monday morning or afternoon ay nasa West Philippine Sea na itong sentro ni Bagyong Uwan. At dahil lang may kalawakan itong mga malalakas na hangin itong bagyo, kaninang alas 5 ng umaga, nagtaas tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Catanduanes, eastern and central portions ng Northern Samar, northeastern portion ng Samar at itong northern portion ng Eastern Samar. Makikita natin ng maraming areas pa rin na nagtaas rin tayo ng signal number 1. So as of 5 AM, may signal number 1 tayo dito sa Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, dito sa may Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, dito sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, dito sa may Quezon, including Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang ang Ticao at Burias Islands, sa may Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands, dito sa may Calamian Islands, nalalabing bahagi ng Northern Samar, rest of Samar, rest of Eastern Samar, sa may Biliran, Leyte, Southern Leyte, northeastern portion ng Bohol, northern and central portions ng Cebu, itong northern portion ng Negros Occidental, northern and central portions ng Iloilo, sa may Capiz, Aklan, northern and central portions ng Antique, kabilang ang Caluya Islands, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, especially itong areas under wind signal number 2, within the next 24 hours, itong areas na may wind signal number 2, makakaranas tayo ng malalakas na bugso ng hangin na dulot ng papalapit na bagyo. Samantala ito namang areas under wind signal number 1, yung lead time natin ay 36 hours. So within the next 36 hours, makakaranas rin tayo ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Uwan.
So dahil nga prior to landfall ay mag-intensify pa ito up to a super typhoon category, yung highest wind signal na posible nating i-issue para kay Bagyong Uwan ay wind signal number 5. So asahan natin sa mga sunod na araw, habang papalapit itong bagyo, ay mas marami pang areas yung mag-issue tayo ng wind signal sa mas marami pang areas. Possible mag-elevate na rin tayo ng wind signal sa mga sunod na araw up to wind signal number 5. So maghanda tayo sa mga malalakas na hangin, posibleng mapaminsalang hangin na ating inaasahan, especially sa mga areas na kung saan magla-landfall or magiging pinakamalapit dito sa sentro ni Bagyong Uwan. Mapaminsalang hangin, so ibig sabihin, asahan natin yung significant damages sa ating mga infrastructure, especially mga buildings na gawa sa light materials, and after its passage sa Luzon area, asahan natin yung disruption sa ating mga public services such as public transportation. So sa mga lugar na hindi ko pa nabanggit na walang tropical cyclone wind signal, posible tayong magtaka sa mga sunod na araw. Bakit, especially itong area ng Visayas at Mindanao, bakit walang wind signal sa aking lugar, pero malakas yung bugso ng hangin. So dahil may kalawakan nga yung radius ni Bagyong Uwan, for today and tomorrow sa mga lugar kung hindi nabanggit na walang wind signal, the rest of Palawan, Visayas and Mindanao, asahan natin yung mga pagbugso ng hangin for today and tomorrow. Pagsapit naman ng Lunes, habang nasa West Philippines na itong sentro ni Bagyong Uwan, makakaranas pa rin tayo ng gusty conditions over Luzon and Visayas. So take note, ito yung mga areas na walang wind signal. In terms naman of heavy rainfall, ay yung mga malalakas na ulan na dulot ng bagyo. So ito yung ating latest weather advisory na inisyo kaninang alas 5 ng umaga. Ito yung ating 24-hour rainfall forecast. Kumbaga ito yung ating heavy rainfall outlook sa mga sunod na araw. So for today, for the next 24 hours, makakaranas na tayo ng 50 to 100 millimeters sa pag-ulan dito sa easternmost portions ng Luzon and Visayas, sa may Catanduanes, Northern Samar at Eastern Samar. And starting tomorrow, so ito na yung time period na kung saan papalapit na yung sentro ni Bagyong Uwan, nearing landfall dito sa may area ng Southern Isabela or northern portion ng Aurora, ay makakaranas sa tayo ng malalakas sa pag-ulan sa eastern section ng Luzon. Possible humigit ng 200 millimeters torrential rains dito sa may Aurora, Camarines Provinces, Catanduanes at sa Albay. So makikita natin dito sa diagram na ito, itong ating weather advisory for tomorrow, itong rainfall forecast for tomorrow, malaking bahagi na ng Luzon, as well as itong eastern section ng Visayas makakaranas ng pag-ulan. So mostly situated yung concentration ng mga malalakas sa pag-ulan, malapit dito sa sentro ng bagyo. So more importantly, itong eastern section ng Luzon, asahan natin na concentrated dito yung pag-ulan for tomorrow. Pagsapit naman ng Monday, so by this time ay possible tumatawid na yung sentro ng bagyo over Luzon landmass. So by Monday, possible nakalandfall na ito sa may Aurora or sa may Isabela. And by Monday, tumatawid na ito sa Luzon landmass. So makikita natin no malaking bahagi ng hilag at gitnang Luzon makakaranas ng significant na mga pag-ulan. Greater than 200 millimeters dito sa may Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at itong northern portions ng Central Luzon. And magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan for the rest of Luzon, pero mababawasan na yung mga pag-ulan dito sa may Eastern Visayas and portions of Bicol Region. Kaya sa mga susunod na araw, maging handa po tayo at alerto sa mga banta ng flooding at landslides dahil makikita natin dito na malalakas yung ating rainfall projections. Significant yung rainfall na ating mararanasan sa mga susunod na araw. Maging handa po tayo at alerto sa mga banta ng flooding at landslides. Posible rin yung tsansa ng pag-apaw ng mga ilog at dalampasigan. Isa ring hazard na ating kailangang ipaalala sa ating mga kababayan ay yung hazard or yung banta ng storm surge, yung daloy ng bagyo. Ito yung pagpasok ng tubig dagat further inland. So yung mga pinaka-susceptible dito ay yung ating mga kababayan sa mga low-lying at mga exposed na coastal areas. So base sa ating latest storm surge warning na in-issue kanina alas 2 ng umaga, posibleng umabot ng more than 3 meters ng storm surge ang ating mararanasan within the next 48 hours sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at portions ng Quezon. So makikita rin natin dito, no? So hindi lang dito sa area na ito, maski dito sa area ng Cagayan, Isabela, sa may or rather dito sa may Isabela, Aurora, itong nalalabing bahagi ng Kabikulan as well as itong portions ng Samar provinces,
may banta rin po tayo ng storm surge. Pero mostly focused yung highest levels ng storm surge dito sa may Camarines Provinces, Catanduanes at Quezon. Kaya sa ating mga kababayan sa mga low-lying at mga exposed na coastal areas, ngayon pa lamang makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU, sa ating mga lokal na pamahalaan regarding evacuation or paglikas sa higher ground para manatiling ligtas po tayo sa banta ng daluyong ng bagyo. And sa kalagayan naman ating karagatan, as of 5 a.m., ito yung ating latest gale warning issuance. So makikita natin malaking bahagi na ng eastern seaboards ng Visayas as well as itong northern and eastern seaboards ng Luzon, may nakataas na po tayong gale warning. So may gale warning na nakataas sa Catanduanes, Northern Samar, eastern coast ng Eastern Samar, dito sa Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Aurora, northern and eastern coasts ng Quezon, Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, eastern coast ng Albay, at itong eastern coast ng Sorsogon. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, suspended po muna yung sea travel over these areas dahil may gale warning nga tayo na nakataas in anticipation sa matataas na alon na dulot ng papalapit na bagyong Uwan. Sa nalalabing seaboards naman ng ating bansa, na walang gale warning ay katamtaman hanggang sa maalong karagatan ng ating inaasahan. Kaya iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag over these areas. At ano nga ba yung ating mga kailangang gawin para sa paghahanda sa papalapit na bagyong Uwan? So unang-una makinig ng balita at mag-monitor sa mga updates sa pinapalabas ng Pag-asa. So sa ngayon, every 6 hours yung issuance natin ng tropical cyclone bulletins para sa bagyong ito. Pero kung papalapit na ito and possible mag-landfall within the next 24 hours ay mas dadalas na yung ating issuance. Magiging every 3 hours na po yung ating pag-issue ng tropical cyclone bulletins. So sa mga susunod na araw, kung malapit na yung, especially kung malapit na itong sentro ng bagyong Uwan sa ating bansa at makakaranas na tayo ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan, mag-monitor rin tayo ng mga localized advisories na ini-issue ng ating mga kasamahan sa Pag-asa Regional Services Divisions, yung mga heavy rainfall warnings or rainfall advisories. So, may pangalawa, magkaroon po tayo ng community at family plan. So, makipag-ugnayan sa ating lokal na pamahalaan and magkaroon rin ng plano up to the family level. So, for example, kung ganito na yung kalagayan o yung sitwasyon ng panahon sa labas ng ating tahanan, ano na ba yung dapat nating kailangan gawin? So, yung pangatlo at pang-apat ay maghanda po tayo ng emergency kit o yung mga go bag na naglalaman ng mga essential nating kailangan. Wherein kung kailangan na kasi nating lumikas agad or mag-evacuate sa itinakdang evacuation center, ay mabilis po yung ating paggalaw, yung ating response. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, especially nga yung ating mga ini-issue'ng tropical cyclone bulletins and yung mga localized warnings, mga heavy rainfall warnings or rainfall advisories, ay i-follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Gulat.